Ito master, sa hot water, kung gusto nyong baguhin yung temperature ng hot water, kung ilan kadami yung lalabas, ang gagawin nyo lang master is ito. Yo, what's up mga barista? So ayan, magbabasa tayo ng comment. Meron ditong nag-comment, ang sabi niya, maganda naman sana yung 3145, kaso nga lang lagi kaming nauubusan ng stock. Yun. May pa cry ano ba si Master emoji. So ayan, tirhan nyo naman kasi si Master. Grabe naman kayo mga boss. Isipin nyo, nagbiyahe pa yan, tapos pumunta sa isang store, tapos ang ending wala nang stock. Aray ko, no? So, tirhan nyo naman si Master, no? Maganda talaga Master ang 3145. Kasi kadalasan sa mga training ko na mayroon silang 3145, kadalasan pagka tinuruan ko sa steaming, tapos pag sila na nag-steam, alam mo yun, yung parang laging magandang texture, parang napaka-friendly ni 3145. So, hindi ko siya binubuhat dahil yun yung machine ko, pero isa siya sa Gemini brand or model na sobrang friendly gamitin. Actually, wala ka talagang masasabi pag binili mo yung 3145, no? Pagdating pala master sa pagpili ng espresso machine, may mga features dapat kayong tinitingnan, no? Parang cellphone lang yan. Sa mga machine master, ang pinakamahalaga dyan, unang-una, yung water temperature, no? Sa water temperature, maganda pag nasiset, kasi nga pwede nyong i-calibrate o i-set sa gusto nyong water temperature, depende nga dun sa beans na ginagamit nyo. And also, second features is yung steaming temperature. Para sa akin kasi yung steaming temperature, pag nakikita mo kung ano na yung temperature nung pinofrot mo na gatas, is makokontrol mo siya. Depende dun sa gusto ng customer or dun sa mismong latte art pattern na gusto mong gawin. Yan, pangalawa yan. Which is meron si 3145. And also, yung pre-infusion. Pero sa ngayon, halos karamihan na ng may mga machine ay mayroon ng pre-infusion. Even yung 3610, kung naalala niyo yung dati kong machine, meron na siyang pre-infusion. So, ayun master, yun yung mga kailangan yung tinitignan dyan. Yung features ng steaming temperature, water temperature, and yung pre-infusion. Pero balik tayo kay Kuya. Ayun, sana makahanap ka na ng 3145. Pakita natin, 3145. Ito po si 3145. Iyan, kaganda. Ayan. So ito master, sa hot water, kung gusto nyong baguhin yung temperature ng hot water, kung ilan kadami yung lalabas, ang gagawin nyo lang master is ito, iaano nyo lang siya. Igaganon nyo lang. Then wait natin si monitor na mag-blink. Ayan, pag ganyan master nag-blink ng monitor, kayo na mag-decide kung ilan ang gusto nyong hot water. Pansin nyo dito, may tumutulo, tapos dito nag-blink. So ilang seconds, so depende na sa inyo yan. So gawin natin 15. Yan. So nakaset na yan master. Button nya ito lahat. So dito, pre-infusion, dito, ito natin yan. Ayan, steaming temperature. So yun yung features niya. Pwede mong iset yung steaming temperature niya sa gusto mong steaming temperature. Sa kabila naman master yung kanyang pre-infusion. Ayan. So yan master yung features ni Gemini 3145. Maganda siya sa steaming. Sobrang friendly na espresso machine. So yun lang mga boss. Sana nakatulong ulit tayo sa mga nasabi natin ngayong araw na to. At kay Kuya, sana makahanap ka na ng stock ng 3145. Yun lang mga bossing. Ay comment nga kayo kung ano ang comment nyo kay 3145. At sino mas maganda sa tingin nyo, si 3145 o si 3149. Based sa inyong experience. Ayoko muna magsalita about sa 3149, pero sige, comment kayo para pag-usapan natin ano ba mas magandang bilhin. Or kung gusto nyong bumili ng machine, pwede naman kayo sa akin, no? Magpa-advise, especially kung Gemini. Kasi sabi ko nga,
Si Gemini ay nakatadhana kay Bahay Barista. Aray ko. Alam mo, ay siya.